Kung walang magpapaliwanag sa atin ng Ebanghelyong ito at literal natin itong uunawain, magmimisto lang ang tao ay mga cannibals sapagkat itinuturo ni Kristo na siyang pagkain na bumaba mula sa langit at ang pagkain ito na ikabubuhay ng sanlibutan ay mismo ang kanyang laman. Kailangan ng isang gabay na makapagtuturo upang maunawaan niya ang tunay na sinasabi sa likod ng mga pahayag na ito. Sapagkat hindi naman natin pwedeng iinterpreta ang Biblia at ang salita ng Diyos sa literal na pagkakarinig natin dito at pahayag. Ito palagi ay karaniwan, mayroong paghahalin tulad, mga patalinhaga, ang kahulugan na ipinaparating sa atin ni Jesus. At ito rin ang problema nitong tagapag-ingat ng mga alahas ng reyna ng Ethiopia. Siya papunta sa Jerusalem at gustong sumamba. Pero siya nagbabasa ng Biblia, binabasa niya rin ang ayon kay Propeta Isaias, pero hindi niya maunawaan. At napansin ni Felipe habang sila'y naglalakbay patungong Jerusalem na nagbabasa siya ng banal na kasulatan. At natanong tuloy siya, naunawaan mo ba ang binabasa mo tungkol kay Propeta Isaias? Sabi niya, paano ko naman mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At sa prosesong ito, doon po umentra ito si Felipe upang tulungan na maunawaan hanggang makarating sila sa buhay ni Jesus. At sa kahuli-hulihan, nagpabinyag kay Felipe ang taong ito na convert siya kay Kristo dahil naunawaan niya ang salita ng Diyos. Kung may isa mang bagay sa ngayong ating panahon na umaagaw ng ating atensyon, ng ating enerhiya upang di natin makonsidera sa ating buhay na si Jesus ang totoong tinapay ng ating buhay, ito ay ang social media. Alam nating lahat tayo ay may iniingatang cellphone, mga makabagong teknolohiya na lahat na yata ng pwedeng malaman ng tao ay nandiriyan. Balita, kahit anong klaseng balita, kalaswaan at kung ano-ano pa, yan ang umaagaw sa ating atensyon. Sa maraming benepisyo ng social media, ang isang setback siyempre nito ay sa halip na ito ay mag-ugnay at magpalapit sa tao. Dahil sinasabi ni Jesus ngayon, yung mga taong nakikinig sa Kanya ay kusang lalapit sa Kanya sapagkat inilapit sila ng Ama. At kung tayo inaagaw ng social media at ng mga gadgets na ito upang wag nating mapakinggan ang salita, nagkakaroon na ngayon ng maraming mga tao, matanda, bata, maliliit pang bata, parang adik na sila at nahuhumaling sa social media. Parang hindi na pwedeng ihiwalay sa kanilang cellphone mula sa pagising hanggang sa pagtulog, katabi ang cellphone na ito na siyang umaagaw ng maraming oras at atensyon na hindi na natin tuloy mapakinggan ang salita ng Diyos. Wala nang gabay sa atin at tanging ang social media na lamang ang isang malakas na pwersa upang doon makinig, kumuha ng mga balita at mga pagpapahalaga ang karaniwang maraming tao sa ngayon. Kung kaya, ano ang nagiging resulta nito mga kapatid? Habang tumatagal ang mundo, dumadami ang suicide sa buong mundo, saan mang bansa. Ang ugat nito ay napupuno ang tao sa pagkahumaling sa mga social media
at sa maramit samot-saring informasyon, pero nagiging hunggag naman ang kanilang puso sa salita ng Diyos. Sapagkat ang totoo mga kapatid, ang salita ng Diyos ang ating pagkain sa araw-araw. Kung si Kristo ay sinasabi niyang He is the bread of life, paano natin pwedeng ihiwalay ang salita ni Kristo sa Kanya? Hindi natin pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa katauhan ni Jesus. Kaya mahalaga na bumabalik tayo sa Kanyang salita. Kaya nga, di ba, himala na itong alaherang ito ng reyna ay nagkaroon ng conversion at nagpabinyag dahil naunawaan niya yung salita na kanyang binabasa at si Hesus Kristo at ang anong kaugnayan nito sa kanyang buhay. Ganon din mga kapatid ang nangyayari sa atin. Magpapatuloy ang pagdami ng mga taong nadidepress, nai-stress, habang ang komunikasyon sana ay maging tulay ng paglalapit ng tao sa tao at ng tao sa Diyos, ito po'y nagiging sagabal upang mahadlangan ang paglapit na ito at paglalapit, lalo na ng mga tao. Sa isang pamilya ko minsan nakakalungkot isipin na habang kumakain sila, hindi naman nag-uusap-usap, lahat ay naka-cellphone. Kaya dapat siguro sa pamilya, may moratorium. Kapag kumakain, walang hahawak ng cellphone. Ngayon lamang panahon ng pagsiselfone at lahat ng mga gadget, sapagkat ito'y totoong malaking sagabal dahil inaagaw nito ang maraming panahon ng tao upang wag na tayong makinig sa salita ng Diyos at alamin kung ano ang kaugnayan nito sa buhay natin. At yan ang nagiging masamang epekto sa atin ng paglalayong ito, nagiging empty-handed, parang nawawala ng laman ang puso ng tao dahil hindi ito pinupuno ng salita ng Diyos. Kaya nawawalan sila ng gana sa buhay, madaling ma-frustrate at ma-depress, at yan ang nagiging problema ng ating makabagong panahon. Ngayon ay tayo bumabaling sa Panginoon upang ibalik natin ang ating debosyon sa tinapay ng buhay na ito, mga kapatid. Mahalagang talaga tayo nakaugnay sa salita ng Diyos. Ang simbahan ay nananatiling isang institusyon na tagapagpaliwanag sa atin kung paanong araw-araw meron tayong misa upang ipaliwanag ang salitang ito ng Diyos sa atin at gabayan tayo upang wag tayong maagaw ng maraming tukso, maraming mga impormasyon na kumisan ay siyang nagliligaw sa atin. Marami sa atin na mas naniniwala sa mga sinasabing kasinungalingan sa social media at nalalayo na tayong maniwala sa totoong salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin. At ito mga kapatid, ang ating panalangin sa araw na to, naway tayo basbasang masagana ng Panginoon at tayo sa Kanya lamang makinig. Bagamat mahalaga rin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, huwag sanang madaig at matalo ang ating pakikinig at pagkapit sa salita kaysa sa mga bagay na napapakinggan natin palagi na nagiging dominante sa buhay natin sa araw-araw.